Napakahirap po nung pinagdaanan ko para ako maging abogado. Yung pangarap ko po sa buhay dahil yung tatay ko abogado. Pangarap ko po nung maliit pa ako maging abogado din ako tulad ng tatay ko. Pero after nag-graduate ako ng college, nag-asawa na ako. Isa po sa pinangako ni Jessie sa aking tatay nung hiningi niya yung kamay ko. Sabi niya sisiguraduhin niya na matutupad ko pa din yung aking pangarap. Kaya si Jessie naman po, siniguro niya na mag-aaral pa din ako. Pero dahil nung pag-aral ko ng pag-abogado, kailangan ko magtrabaho. Kasi kailangan may dagdag na income yung pamilya namin. Kasi mayor yung asawa ko, hindi naman ganun kalakihan yung sweldo. Kailangan magtrabaho ako. So nagtatrabaho po ako sa araw, nag-evening school lang ako sa law. At dahil meron na kaming baby noon, meron na kaming anak, hindi ako nakakapag-full load kasi kailangan gampanan yung obligasyon bilang nanay. Parang nag-aral yata ako 6 or 7 years. Pero after ako nag-graduate, election year nung nag-graduate ako, hindi muna ako nag-bar. Tapos after the election year, nag-bar ako. Pero hindi ako naging successful nung una kong pag-take ng bar. Kasi napakaraming pinagdadaanan yung pamilya. Nagre-review ako noon sa Manila, nagkaroon ng dengue yung anak ko. Umuwi ako ng, exam week, umuwi ako ng Naga. Parang first time kong mahiwalay sa pamilya. So instead na makapag-concentrate ako sa review, uwi ako ng uwi. Parang napakahirap para sa isang nanay. Hindi ako naging mapalad nung una kong pag-take ng bar at parang nawalan na ako ng gana mag-take ulit. Nung after ako mag-review ulit, naging mapalad na ako at napaka-memorable nung pagpasa ko sa bar exam kasi lumabas yung results birthday ko. So, saka parang sa akin dahil ang tagal ko siyang pinagsakripisyohan, ang tagal ko siyang inasam. Kaya nung finally binigay sa akin parang regalo during my birthday. Nakapasa ako, 2 na yung anak ko. Binigay siya sa akin ng regalo during my birthday. Dun ko prinamis na gagamitin ko yung pagiging abogado ko sa tama. Alam niyo, yung nag-aaral pa ako, parang yung imagination ko ng pag-aabogado, yung parati formang abogado. Pero yung finally nakapasa ako, parang sinasabi ko sa sarili ko na parang utang ko to. Utang ko tong regalong ito, kaya ibabalik ko sa serbisyo. Kaya yung lahat na panahon na naging abogado ako, talagang dinevote ko yun sa pagserbisyo. Yung una kong trabaho, nasa public attorney's office ako. Meron yung sweldo pero napakaliit. At yung mga kliyente namin, yun yung mga walang pambayad, na kailangan pa namin pumunta sa jail para lang sila ma-interview. Pagkatapos nun, nag-NGO ako. Yung pag-aabogadong nakachinelas ka lang kasi kailangan mong pumunta dun sa pinakamalalayong mga lugar para turuan yung mga mahihirap ng kanilang mga karapatan. Yung sakripisyong ginugol doon, parang yun yung nagbigay ng lalim sa aking pagkatao at nagbigay sa akin ng parang pagkaintindi kung ano yung mga mahahalaga. Ako sa akin, dahil siguro, yung paniniwala na yung yaman natin nasa tao, na yung solusyon sa mga problema nila nanggagaling din sa kanila.